Lord, sabi ko ng awit. At alam po natin lahat yun, ano po, yung awit na yun, di po ba? Kabisado natin yan, di po ba? Ang title nun ay How Great Thou Art, di po ba? To God be the glory. At sa Diyos po ang kapulihan sa umagang ito. And your presence is precious, mga kapatid, sa gawain ito ng Panginoon. Hindi po, atin lang pong hintayin ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Ano po, I'm sure updated po kayo sa nangyayari sa Israel. At dapat lamang po, ano po, hindi po yan coincidence. Nangyayari po ang sinasabi sa salita ng Diyos. There will be wars and rumors of wars. There will be earthquakes in diverse places. And the Bible, being the Word of God, is indeed true. At nangyayari po yan. Ano na pong update po ninyo? Sabi niya ng atin pong kaibigan, si Benjamin Netanyahu, we will take Gaza by air, by land, and by sea. And every Hamas is a dead Hamas, sabi niya. Pero pag pinanood po ninyo, ang daming propaganda. Sabi ng mga spokesperson ng Hamas, hindi kami pumapatay ng mga civilians at mga babies at mga babae. Pero merong isang Hamas na nag-post na meron siyang lit na baby. Ano po? At ayon po sa news, siguro po alam na rin naman ninyo, ay hindi po akma yung word na killing, mas akma po siguro yung massacre. Yung mga babies, at minsan pag nakikinig ka sa news, merong mga matatalinong tao, kagaya ng isang professor sa Harvard, siguro naman, alam niyo po yung Harvard kung saan yan. Hindi daw niya dinidepensa ang Hamas, kundi yung pangkalahatang karapatan ng mga Palestinians. But nakaka-disturb, mga kapatid, ano po ang nangyayari, sabihin natin, nakaka-stress din. Naapektuhan po tayo kasi tinitingnan na naman ang pagtaas ng fuel. Kasi kaya sabi nga po natin, ito ay ang implikasyon po nito at effect ay global. Dahil behind Hamas is Iran. At ang mga kakampi ng Iran, sabi nila, Iran or Iran, ay ang Russia, ang China, ang Syria, ang Jordan, ang Saudi Arabia. At ang sinasabi nga pong Iranian proxy, yung Hezbollah, ito po'y puro mga manggagawa ng terrorism. For the common purpose of destroying or erasing Israel from the face of the earth. Na alam naman po natin na hindi mangyayari. Dahil alam niyo po kung bakit, pag trinace po natin way back, ang covenant ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, which happened to be our God also, ay na kay Abraham. Ano po?
Kaya nga po pag pinag-usapan sa Middle East yung tinatawag na Abrahamic Covenant. At nandoon ang piniling lahi ng Panginoon. At alam ni Satanas, hindi mangyayari ang plano ng Panginoon kung mawawala ang mga Hudyo sa mundo. Kaya nga po, simula pa ang kanyang effort sa pamamagitan ni Hitler. Ngayon, ito naman yung Arab nations, pero hindi mangyayari. Ano po? Nagugulumihan na ang maraming mga tao, pero ang ating pong mensahe sa umagang ito, don't be troubled. Don't be troubled. Kaya nga po yung ating teksto in John 14:6 ay meron pong tatlong ginagawa sa atin bilang Kristiyano. Una, kinakatagpo po tayo ng text natin sa mga tough times. At ang ating time sa kasalukuyan ay tough. Ano po yung tough? Mahirap, magulo. Sabi po ng kasabihan, when the going gets tough, the tough gets going. At ito pong text natin, ang salita ng Diyos from John 14, ay isa sa pinaka-familiar verses sa Bagong Tipan. Ano po? Alam ko po sa ulo nyo, lalo na yung John 14:6. At ang text na ito ay karaniwan associated siya sa mga kamatayan at mga yung funerals. Bihira po natin gamitin ito. But nandun yung resurrection and life. And most importantly, this text ay umaabot sa mga tinatawag kong troubled hearts. Now, ang puso po ba ninyo ay troubled? Ang puso po ba ninyo ay nababagabag sa umagang ito? Then this verse reaches out to you. Pangalawang ginagawa ng verse na ito, pagkatapos niya tayong katagpuin, this verse takes us from trouble to triumph. Ano po? Kaya sabi ko nga po, nababagabag ka ba o Kristiyano? Kinakatagpo ka ng talatang ito at nais kang dalihin ng talatang ito sa kalagayan ng trouble na meron ka at dalahin ka sa tagumpay. Ngunit bago iyan, meron pong pagtawag or call. And this same text and verse, meron pong tatlo. Dahil ang mga tinatawag ay mga Baptist, may tatlong call ang ating text. Siyempre, bago mo katagpuin ang isang tao o isang kaibigan, meron mo ng pagtawag. Di po ba? O mag-meet tayo doon sa ganon. O kumain tayo doon sa ganon. O kaya, magkita tayo sa ganitong lugar. And firstly, mga kapatid, this text calls us, tinatawag po tayo ng mga Kristiyano. Saan? Calls us to peace. Una po sa lahat, in perilous times. And undeniably, hindi po maikakaila, hindi maiitanggi na ang panahong ito ay perilous times. Tama po? Ano po yung perilous? Sinabi yan ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Perilous times, ito po ay yung mga huling araw. Pupunta po tayo dun sa ating equipping ulit. End times. Bakit ba naman po kapatid? Parang lagi na lang tayong napupunta sa end times. Well kapatid, because this is the end times. And this end times ay perilous times.
Sabi nga po ng iba, mapanganib na panahon. Napaka-delikadong panahon, napaka-dangerous na panahon. Imagine, ang mga tao, mga kabataan na nagsasaya, nagdiriwang sila, nagtipon-tipon sila doon sa isang lugar sa Israel, sa isang open space. Nagdodrawing yung iba, may artwork. Biglang-bigla may dumating na mga tao. Ang iba ay naka-glider ba? Ang kasamahan nila ay sinira ang mga border gates at biglang-bigla na lang pinagbabaril. Walang kasalanan. Yung iba ay ginawan pa ng masama ang mga kababaihan, ang mga bata ay beheaded. Perilous times, my brethren. Nung binabasa ko po ito, ini-imagine ko kung dito kaya ito sa aming lugar. Kaya sabi ko nga po, kung atin pong nasusubaybayan ng mga bagay nito, lalong-lalo natin makikita kung anong biyaya meron po tayo in this place. Peaceful place. Imagine, nandito po tayo, nakaupo po tayo dito, nakikinig ng napakayamang salita ng Diyos at doon sa ibang lugar. Nagtatakbuhan sila, nagtataguan, umiiyak, sa mga buhay na nawala. This is perilous times, nakaka-disturb, nakaka-distress. Ngunit, sabi nga po natin, we thank God for His words ngayong umaga na tinatawag tayo sa kapayapaan sa ganitong mga panahon. Sabi po ng ibang tao, makukuha mo pa kayang maging mapayapa sa panahon na ito. Yes. Tingnan po natin mga kapatid, as we go on. In John chapter 13, makikita po natin ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disciples doon sa tinatawag na upper room. Alam ko po, alam niyo yan, the upper room. At ang Panginoong Hesus kasama ang mga disipulo, pumunta sila sa Jerusalem. Ano po? Alam niyo po ba yung Jerusalem? Siya po ang capital ng Israel. Yun nga po ba? Tama po ba? Siya ang sentro. At pumunta sila doon para isagawa ang tinatawag na Passover. Kaya nga po, ang mga Israelita were caught unaware or unprepared dahil isinasagawa po nila yung Sabat nung umatake ang mga terrorists. Merong hapunan. At syempre, merong precious fellowship. Alam niyo po, nakakatuwa naman sa ating eklesiya. Simple man ang pagkain, ang merienda, but the fellowship is very precious. Amen? Kaya sabi ko nga po, napakasarap ng fellowship ng mga magkakapatid. Yun yung mahalaga eh. Ano po? And in verse 5 of chapter 13, makikita po natin, hinugasan ng Panginoong Hesus ang paa ng kanyang mga disciples. In verse number 5, after that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Nakakaling sa kanya. Sa ibang
eklesiya, ginagawa po nila ito. Ano po, hinuhugasan ang paa ng mga kapatiran. Yung pastor at may mga designated workers wash the feet ng mga kapatiran. Ano po? Now, nung una, ayaw ni Peter. Kumbaga, halimbawa, isang elder, maghuhugas ng paa ng kabataan, parang nakakailang, nakakahiya. Ano po? Di ba mga kabataan? Ay, okay po yun. Pero si Peter, hindi. Sabi niya, Panginoon, ba't mo hugasan ang paa ko? Hindi, ayoko, sabi niya. Kasi ikaw ang aking guro, ikaw ang aking master. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Kung hindi ka magpapahugas sa akin, wala kang bahagi sa akin. Nasabi ni Peter, Panginoon, huwag lang po yung aking paa, pati yung kamay hugasan mo rin. Ano po? Pinapakita ng Panginoong Jesucristo yung kanyang servitude. Ano po? Yung kanyang treatment sa kanyang mga disciples. At kung kayo po ay magpapahugas ng paa, huhugasan ko rin po ang mga paa niyo. Opo, totoo po yun. Kahit na yan ay madumi, mabilis, may alipunga, may wala, hugasan ko yan. Alam niyo po, inihayag ng Panginoong Jesucristo that tough times ahead. Nireveal po niya anong ibig sabihin. Alam niya. Tama po? Di ba pag may nireveal po kayo ay alam ninyo. Nireveal ninyo sa isang kapatid. The tough times ahead. Una, ipapagkanulo siya ni Judas. Ano po? Ni Judas. Ang Tagalog po ba sa Judas ay Judas? Hindi ko alam kasi sa English ay Judas. Now, nung Tinagalog, ginawang H. Judas. And Judas will betray him in John 13:21. When Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. Sabi po niya, na troubled, alam niyo po yun? Naranasan niyo po ba ninyo yun, na mabagabag sa inyong kalooban? Lalo na nalalaman mo na ang isang tao hindi totoo sa iyo. Ano po? Nakakabigat. Tama po. Jesus was troubled in the spirit. And in verse number 26, Jesus answered, kasi tinanong siya, or nagtanungan sila. And Jesus answered, He it is to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Parang ang apelyido niya, Iscariot. Ano po? Judas Iscariot. Kasi may Judas pang isa, yung Judas naman ang sabi nila. Ano po? Pero Jude. And after the sop, Satan entered into him, kay Judas. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly. Sabi niya kay Judas. At pag pinasa niyo po yan, hindi maintindihan ng mga kasama nila anong sinasabi ng Panginoong Hesus kay Judas. Ano po? Alam ng Panginoon na ipapagkanulo siya ni Judas. That's isang tough time na mangyayari. And then, Peter will deny him. Alam din ng Panginoong Hesus. Niniwala po kayo na alam ng Panginoong Hesus?
in verse 37 and 38 of chapter 13. Tingnan niyo po, sabi ni Peter. Peter said unto him, sa Panginoong Jesus, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Matindi. Alam niyo po, si Peter, napaka-vocal niyan. Napo. Hindi po yung vocal na, maano siya. Pag nagsalita siya, very, aggressive. I will lay down my life for thy sake. Kagaya din naman ng ibang mga Kristiyano. Panginoon, susunod ako sa iyo. Magtatapat ako sa iyo, Panginoon. Ano sagot ng Panginoon? Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Sa ating pong kapanahonan, hindi po yun ang natumbas nun. Tinanong siya, binalik ng Panginoon. Sabi po Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Matindi. Ang tindi ng proklamasyon ni Peter. Kumbaga, over my dead body, Lord, hindi ka nila magagalaw. Ano po? Ganyan ako katapat sa iyo, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi titilaok ng manok hanggang hindi mo ako naipagkalulot ng 3 beses. Kung halimbawa tayo kaya nagbigay tayo ng commitment sa Panginoon at sumagot ng Panginoon, pag inantok ka, hindi mo na magagawa yung commitment mo na. Kasi, imagine, nangyari po ba ito? Sabi ng iba, bakit pinagkanulo ni Peter si Jesus Christ? Sabi ng mga pilosopo, sabi ni Jesus Christ, kung hindi nangyari yun, di sinungaling si Jesus Christ. Kumbaga nakatalaga. Pinapakita po dito na alam ng Panginoon sa Kristo the tough times ahead. And mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga bahagi ng Nauhan West Baptist Church, kaya po meron po tayong studying, meron po tayong equipping, meron po tayong Sunday school. Ayaw po natin maging ignorant ang mga Kristiyano sa Nauhan West Baptist Church. The tough times ay ahead. Mga kapatid, ang darating po, kahit po tayo yung mga Kristiyano, ay tough or perilous. At nakikita na po natin. Yes, amen. Huwag po ninyong sasabihin, nakukuha lang naman ni Pastor yan sa YouTube. Ano ba? Tingnan din po ninyo. At tingnan po ninyo ang sinasabi sa Revelations. Nandito po lahat, by the way. Naka-lay down na po lahat. Mapalad po tayo. Actually, yung mga nangyayari at mangyayari pa, alam na ng mga Kristiyano kung ano ang kahihinatnan. Alam na natin. Kaya nga po ang ating pong mensahe, don't be troubled. Ano po? Tough times are ahead, mga kabataan. Huwag kayong madi-discourage, huwag kayong matutrouble. Ako, hindi na lang ako mag-aaral. Mag-asawa na lang ako. Lalo na. Wala ka pa sa panahon, nag-asawa ka na. Sabi nga po ng kasabihan, magplano ka as if ang Panginoong Jesucristo ay hindi pa darating sa loob ng 100 taon. Magplano ka. Mamuhay ka ng normal, but live as if He's coming today.
May sense po ba? Okay lang, mamuhay ka lang ng normal. Hindi po yung makiayon ka sa sanlibutan. Hindi po yun. Mamuhay ka bilang isang Kristiyanong normal. Tuloy lang, may plano ka? Okay. Mag-aral ka? Work? At huwag mong alisin ang gawain ng Panginoon sa mga ginagawa mo. Huwag mong ihiwalay, kapatid. Yun po yung ibig sabihin ng mamuhay ka naman na tila ba siya'y darating na ngayong araw na ito. Ano po? Sabi po sa John 16:33, very familiar verse, in the world ye shall have tribulation. Yan na, ang sabi ng Panginoon. At alam ko po, ako po'y aware na maraming mga Kristiyano, ano po, dumadaan sila sa mga bagay ngayon na hindi nila naiisip o wala sa hinagap na dadaanan nila. Maraming mga Kristiyano, hindi ko po alam kung yung inyong nararanasan ngayon ay niwala sa iyong hinagap, sabi nga, na mararanasan ko pala ito. At marami rin mga Kristiyano ay dumadaan sa mga bagay na hindi nila naiisip na kaya ko. Kaya ko kaya ito? Malalampasan ko kaya ito? Ano po? Pero anuman or alinman sa dalawang ito, kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, let not your heart be troubled. Amen? Verse 1a, sabi po ng ating text ko, let not your heart be troubled. This text, the Word of God, the Word of Jesus Christ, calls us to peace in perilous times. Payapa ka lang, kapatid. Kaya mo ba? Amen? Payapa po ba kayo? Amen? Baka na i-stress na mga kapatid, ha? Update lang po yan. Huwag lang sobra. Kasi baka makatulog ka. Sobrang payapa. And the truth, mga kapatid, pwede po tayong maging peaceful in perilous times. It is possible. Amen? Agree po kayo. So sana po ay nakukuha ang inyong atensyon ng unang pagtawag na ito. Our text calls us to peace. May peace po ba kayo? There's a peace in my heart. Ano po? Di ba pagka may payapa ay nakangiti? Meron po bang peaceful na nakamangot? Amen. Ano po? Di ba mga kapatid, sabi po ng Biblia at mga anak ng Diyos ay peacemakers? Yes? Amen? Ibig sabihin, kung may nakakasama po kayo o nakakasalamuha, napapayapa po sila pagkasama kayo. Hindi na aaborido. Ayan o, nag-amen sila na. Ano po? Yung po bang pag kayo ay nasa vicinity ay ang pakiramdam ng mga tao sa paligid nyo ay payapa sila. So the second call is to trust. Yung una, peace. Trust in perilous times. Napakahalaga. Pag pinag-usapan po natin ang trust, mamimit po natin ang salitang believe. At pag pinag-usapan po ang believe, napakapalasak na salita. Ito po ay life-changing word. Alam niyo po, pag pinag-usapan ang believe, nakakapagpabago ito ng buhay. Pag ikaw ay naniwala,
either bad or good. May nasagap kang balitang masama na hindi totoo, nakakapagpabago ng takbo ng ating isip. Ano po? May nasagap ka o narinig kang balitang maganda, lalo na nakakapagpabago ng takbo ng buhay. And mga kapatid, believe, pag pinag-usapan ang word na believe, it is actually an exercise of our faith. Sinasabi mong ikaw ay nananampalataya sa Panginoon dahil malalim yung faith, ano po, pag pinag-usapan natin. Pero hindi siya magkaiba. May connection sila. Kapag we profess our faith in Christ, then we believe. Naniniwala po tayo sa ating kaisipan. And actually, ini-exercise na natin yung ating faith, yung ating pananampalataya. Naniniwala ka sa salita ng Diyos? Ano po? Then you are exercising your faith. Alam niyo po, kailangan natin i-exercise our faith. Amen? Exercise. Narinig ko kanina yung naglalakad or umiikot dun sa oval. That is exercise of the physical body. Pero napakaganda na meron tayong goal sa ating faith na mas lumakas, mas lumago. Ano po? At ang isa diyan ay ang patuloy na paniniwala sa mga sinasabi ng Biblia. Sa mga prinsipyo na tinuturo ng salita ng Diyos. Before we can obey, kailangan muna ay paniwalaan natin. Di po ba? Yes. Sabi po ng salita ng Diyos, God loveth a cheerful giver. So kung naniniwala ka na nalulugod ang Diyos sa ganyang uri ng pagbibigay, then that is the first step. Ano po? And in believing, nandyan po ang kaligtasan. Alam naman po natin lahat yan. Na sinabi ni Peter sa Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Mga kapatid, isang sekreto sa mga Kristiyano, kung nais natin o ang puso po natin, nais nating maligtas ang ating sambahayan o ang ating mahal sa buhay o ang ating mga kaibigan, maniwala ka na maliligtas sila. Pero dapat silang maniwala kay Kristo. Pero dapat nilang marinig si Kristo. Ano po? Believe and be saved. At alam niyo po ang isa pang napakaganda, when you believe, you get your prayers answered. Sabi nga po natin in our prayer meetings, kung mananalangin ka at hindi ka naman maniniwala, what for? Ano po? Na-example natin yung mga physical na relasyon. Halimbawa siya lumapit sa akin at humingi siya ng baon. Ano po? At merong hindi po na ako umingi. Sabihin niya, bibigyan na kaya ako? Para namang hindi. Pero ito po ang Panginoon ang pinag-uusapan natin dito. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na mayaman sa lahat, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng pangangailangan mo at pangangailangan ko. And actually, in Mark 9:23, anong sabi po ng Panginoong Jesus? Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Kita niyo po mga kapatid?
Alam ko po minsan, umiiral yung natural man. Dahil sa mga sirkumstansya na ating kinalalagyan. Tough times. Ano po? Tough times in business, in work, in studying. Ano po minsan? Kaya nga po sabi natin, this is a call to trust. Minsan kasi ang nangyayari po, naiipagpalit natin ang para sa Panginoon dahil ng tough times. Tama mo ba? We put in our hands. Sabi ko nga po minsan, nakakapag-isip din na pagdating para sa Panginoon, expendable lagi siya. Tama po ba? Ang unang expendable ay yung para sa Panginoon. Samantalang, we are very much aware na doon sa ating gagawin, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi din natin magagawa. Amen po? It's a reality. Nobody in particular para sa atin pong. Minsan, aware po tayo. Ito na yung mga turo. Ito na ang Word of God. Memorize pa nga po natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Tapos, hindi mo na kasi may gagawin ako. Naalala ko yung preaching ni Pastor Benny Abante. Lagi po natin nababanggit kasi siya po ay isa sa mga mentors natin, not to mention Bishop Ruben Abante. And I quote, ito na may sabi niya dun sa mga membro niya. Sabi niya, eto na naman, mag-altar call na naman ako. Hindi natin ginagawa dito, pero minsan ginagawa natin through Preacher Henry. Praise God. Pupunta naman kayo dito sabi niya. Pag tinawag ko kayo dito, nag-altar call ako. Pupunta naman kayo dito sa harap, alam ko Pero ang tanong, may nababago ba? Dito ba yung quotation ko lang hindi ko po iniiba, baka makapiright po ako. May nababago ba? Napapagod na rin ako sabi niya. Nakatatawag dito Pupunta naman kayo Pero may nababago ba? Buti nga dito sa simbahan ito, nag-altar call pa tayo sabi niya. Sa ibang simbahan, napagod na yung mga pastors ng ka-altar call. Wala naman kasing nababago. Ano po? Mga kapatid, nothing personal. Ang nais lamang pong ipaabot ng salita ng Diyos. Sabi po, if thou canst believe, no exception. Your work, your business, your studying, if you can just believe, all things is possible. Huwag mo nang ipagpalit yung para sa Panginoon. Tapos sabi pa ni Pastor Abante, tapos gusto mo, bawat bahagi ng ginagawa mo, pagpapala ng Panginoon? Pastor, doon na lang po ako makikinig kay Pastor Abante. Tingnan niyo po. In verse 1 of our text, B. Ye believe in God. John 14:1b. Ye believe in God. Sabi po, yung una, let not your heart be troubled. Ye believe in God. It means, ano po ba yung ibig sabihin, ye believe in God? Una, ito'y pananampalataya na siya'y Diyos. See, mga kapatid? Alam natin, we have knowledge. He is the omnipotent, omniscient, omnipresent God. He is the sovereign God. Alam natin yan, aware tayo dyan. God exists. Nandyan siya. Nananampalataya po ba kayo? Kaya nga po nandito kayo, alam ko Pero pag sinabi
sinabing He exists, ang ating pong pananampalataya, He is the Creator. Siya po ang lumikha ng lahat, hindi lang siya nandyan parang isang Diyos na nakaupo lang sa isang sulok. Pag sinabi pong God exists, siya ang may likha ng lahat ng ito, kasama ikaw at ako. Kasama yung pag-aaral mo, kasama yung work, yung business, kung ano man yan. Siya lahat ang may gawa niyan. Kaya nga po, believe eh. Faith. And not only faith that God exists, also the faith that He is in control. Ang problema lang minsan, nilalagay natin yung control sa kamay natin. Tama po ba? Mamumuhay kasi nga po tayo by faith. Eh kapatid, hindi na ba ako gagawa? Hindi po yun. Hindi yun ang sinasabi ko. Ano po? Kaya lang minsan, or madalas, nilalagay nga natin sa ating kamay. At alam ko po, na alam nyo very well kung paano itrato ang isang sitwasyon ng may pananampalataya. Alam ko po yan. Alam nyo yan. Tama po ba? At alam ko pong alam ninyo na kapag pinagpalit mo ang Panginoon, you are not acting in faith. Tama po ba mga kapatid? May sabi ng Bible, igunahin mo siya. At magagawa po natin yan by faith. Sa ating sarili, kanina, sabi ni Kuya Henry, giving, hindi po natin magagawa yan cheerfully. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Only by grace. And even our faith is by God's grace, mga kapatid. Hindi po natin sariling effort yun. Kaya faith that God is in control. Ye believe in God, sabi ng Panginoong Jesus. At yung sunod, believe also in me. Sabi ko nga po, ito'y napaka-familiar verse. But how about the doing part? Sabi ng ating message. Ano po? Sabi ko nga sa ulo na ninyo ito. Kung mananampalataya ka sa Panginoong Hesus, kung maniniwala tayo sa Panginoong Hesus, kung sasabihin natin sa ibang tao na maniwala ka sa Panginoong Hesus, maniwala ka na si Hesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Kung may makakausap ka, sasabihin mo ito sa Kanya, na ang Panginoong Jesucristo ay pumunta dito, dumating siya dito upang mamatay at pagbayaran ang ating kasalanan at purihin ang Panginoon. Itong mga taong ito, malaya na. Malaya na po ba tayo? Malaya na po kayo, mga kapatid. Pinalaya na po tayo ng Panginoong Hesus. Kasi binayaran na po niya, matagal na. Kaya mga kapatid, it is very inappropriate. Ano po yun? Para bang hindi akma ng isang Kristiyano ay namumuhay na parang bilanggo sa kung ano-anong mga bagay. Dahil pinalaya na po tayo ng Panginoong Kristo, malaon na. Pinalaya na po tayo sa kasalanan. We were once slave to sins, but now we are free. So mamuhay po tayo ng isang buhay na malaya. Ano po ang isang buhay na malaya? Ang isang buhay na tunay na malaya ay yung alipin ni Kristo. Alipin din pala. Pero yun po ang tunay na kalayaan. Yun pong namumuhay para kay Kristo. Kristiyano nga eh. Di po ba? At kung maniniwala ka sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, believe also in me. You should believe that Jesus rose from the dead. Wala pong silbi itong ating ginagawa kung hindi nabuhay na magulit ng Panginoong Kristo. Buhay po siya.
At inaawit natin yan. Di po ba? Buhay, buhay. Si Kristo'y nabubuhay. Tapos merong nagtanong, paano mo nalaman? Tanong mo, bakit ko alam? Dahil nasa puso ko siya. Sa puso ko'y buhay. Hindi man siya nakikita, nararamdaman ko, nararanasan ko sa aking buhay. Nakikita mo ba? Sabi mo dun sa kausap mo. Sabi ng kausap mo, oo nga. Kakaiba ang iyong kinikilos. Hindi po abnormal, ha? Kakaiba. Ano yung kakaiba? Ang gulo-gulo na ng paligid, payapang-payapa ka. Para kang walang problema. Lagi kang nakangiti. Yan po ba ang epekto ng Kristo sa puso? Yes. Amen. Ngiti naman po kayo. Kahit na po, sabi nga, ay may ngipin o wala. Kita naman na nakangiti. Kaya mga kapatid, believe also in me. Diyan po tayo umakto. Diyan po tayo kumilos sa belief na yan. Kung ikaw ay totoong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, makita sa iyong kilos, sa iyong pamumuhay. Diba? In-identify na po natin. Ang isa po bang naniniwala kay Kristo ay masayahin? Yes. Mapagpasalamat? Thankful? Grateful? Ang isa po bang naniniwala kay Kristo ay laging present sa kanyang mga gawain? Paminsan-minsan. O kaya, ipapag-pray ko yan, kapatid. Hindi po tayo nag-uusap dito ng isang perfectong Kristiyano. Pinag-usapan po natin isang matapat na Kristiyano. Dahil lahat po tayo, kasama po ako, ay hindi perfecto. Hindi po ako nandito sa harap ko dahil perfect Christian po ako. No. But we should act on what we believe. Kung naniniwala ka kay Kristo, then umakto ka kagaya ng isang nagtitiwala kay Kristo. Yes, amen. At isa po diyan ay yung ipinagkakatiwala mo ang bukas sa kanyang mga kamay. Nasabi niya po ba sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na ako? Nasabi niyo na po sa Panginoon niya pag nanalangin po kayo. Kasi dumarating po sa ating buhay yung para bang hindi naman nagawa na natin lahat, pero parang wala tayong nakikitang pag-asa. Tapos sabi mo sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na nga po. Rest your future sa kamay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, believe also in me. Kung kinikilala mo ang aking Ama, manampalataya ka rin sa akin. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Amen? Ano po? Kaya nakakatuwa pong makausap mga kapatiran, tungkol sa mga endeavors po ninyo, sa mga bukid, business. Ano po? The second call is call to trust in perilous times. Mga kapatid, magtiwala po tayo sa panahon na ito. This is perilous times. Amen? Kaya po ba natin? Kaya? By God's grace. Kaunti lang po yung sumagot, kaya last na po ito. Amen. Amen. Good. Diyan ba po ba kayo? Yes. Yes, God. So the last call, sabi po, last call, ding, 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 yung mga lumilipat dyan sa aeroplano.
last call is the call to look beyond perilous times. Ito medyo challenging ito. Pag sinabi kong beyond, ito yung pader. Ang tinitingnan ko yung nasa kabila ng pader. Medyo challenging siya. Kasi tayo po yung nasa isang physical na estado. And our sight, ang ating paningin ay napakalimitado. Kahit na po tayo yung mga Kristiyano, napaka-limited pa rin ang ating paningin. Hindi po tayo kagaya ni Superman na may X-ray vision. Pwedeng lampas ang tingin. Amen? Though ang ilan po sa inyo nakikita ko ay lampas na ang tingin sila. Baka gutom na. O inaantok na. Amen? At least honest siya. So, princess, this is a call for you to look beyond your sleepiness. Dahil yan ay perilous. Baka matumba ka dyan o mahulog ka dyan. Mga kapatid, in John 14:2, ano pong sabi ng Panginoon? 2a, in my Father's house are many mansions. Ano po? Sabi ko nga, limitado yung imahinasyon natin eh. Alam po natin, mas malaki yung mansion kaysa sa bahay. In my Father's house are many mansions. Pero ganito po, pag pinag-aralan po natin yung lugar ng Panginoon, yung house, ano po, ang sinasabi po sa atin, merong maraming dwelling places doon. Ibig sabihin, kahit pa ang buong NWBC, merong kanya-kanyang lugar doon. Many mansions. Ano po? Hindi po ito yung mansion na literal. Ay, gusto kong pumunta sa langit. May mansion pala doon. Makakatira rin ako sa mansion sa wakas. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, kung saan nandoon ang aking Ama, meron lahat kayong lugar doon. Amen? Kung tunay kang nananampalataya sa akin. In my Father's house are many mansions. Now, ano po ang implikasyon nito? Ang trouble, remember, this last call is look beyond perilous times. Ito pong last call natin. Ang trouble, at alam ko kung narinig na ninyo before, ay temporary. Magandang balita po ba yan? Temporary ba naman to? Ilang taong ko na itong nararanasan, parang hindi na mawala-wala. Parang nga akong si Apostol Pablo, may tinik ako sa laman. Kapatid, all trouble here is temporary. Maniwala ka sa inyo. Kasi, alam mo kung bakit? Ikaw mismo, temporary lang. Isang araw, mawawala ka na rin. Isang araw, mawawala na rin ako dito. So, all trouble is temporary. And trials, in the Word of God, ay for a season lamang. Tingnan niyo po in 1 Peter 1:6. Wherein ye greatly rejoice. Hindi lang rejoice, we greatly rejoice. Though now, for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Pansinin niyo po yung word na for a season. Ano po ba yung for a season? Parang planting season. Alam na alam yan ang ating preacher ni Ate Bel. Ano po? May season ng planting. At pagkatapos na yung season na yan, tapos na. Di po ba? Meron po tayong ilang season sa Pilipinas. 2, rainy at saka sunny season. Sa ibang bansa may 4. Ano po? Ano po yun? Spring, summer, autumn, winter.
Alam niyo po ba yung mga karakter ng mga season na yan? Halimbawa, summer. Ano pong pagkakakilanlan ng season na yan? Mainit. Ano po? Maaraw. Pag sinabi pong spring, Tagsibol. sumisibol yung mga halaman. Tapos, autumn, naglalagas. Kagaya po ng ito, mga buhok namin, naglalagas na. So may autumn tayo dito sa Pilipinas. Yung winter, yan naman ang malamig. So, spring, summer, autumn, winter. So pag umikot, anong sunod ng winter? Hindi ko na kayo naiintindihan. Di ba magkakasunod yan na dumadating? Pagka yung spring, pag yung winter, spring, tapos summer, tapos autumn, tapos winter ulit. Amen ba? For a season. Natatapos, at mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, mga Kristiyano, may trial kang nararanasan ngayon. Natatapos din yan. Amen? Yung trouble mo, temporary lang yan, kapatid. Amen? Huwag ka magkalala. Even our trials are for a season. At ang napakaganda pong balita, yung best na hinihintay mo, pagdating pa lang. Sabi nga po ng kasabihan, the best is yet to come. Pastor, saan po? Sa career? Sa pag-aaral ko po? Sa business ko po? Tingin mo kapatid, ano yung best na pagdating? Knowing na ang lahat dito ay temporary. Ano po? Tingnan niyo po. Sabi sa Philippians chapter 1:21. Sabi ng sumulat, which happened to be Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kung sa makakapakinig, namatay na nga, pakinabang pa. Bakit sinabi ni Paul na ang pagkamatay ay pakinabang? In verse number 22, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Tama naman, di po ba? Yung mga dinaranas po natin ngayon na comfort or minsan, yung mga bawal-bawal na yan, is the fruit of my labor. Tama po? Yet, what I shall choose, I would not. Dira yung mga English, ano po? I would not. Verse number 23, for I am in strait betwixt two, para ng crossroad, sabi niya. Sabi ni Paul, meron akong hindi ako makapag-decide betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ. Ano po yung conclusion niya? Which is better? What is the best is yet to come. Mga kapatid, yung heaven, yung langit na lagi po natin binabanggit, naghihintay na sa mga mananampalataya. Amen? Mga kapatid, hindi po ba yan ay isang dahilan na tayo'y maging magalak? Merong hinanda ang Panginoong Jesucristo na lugar doon, sabi niya. At kapag naihanda ko na, babalik ako uli. Mga kapatid, hindi po tayo lalaboy, palaboy, pakalat-kalat. May pupuntahan po tayong lugar na hinihintay na po tayo. Uy, ayoko pa.
Nag-i-enjoy pa ako dito, kapatid. Huwag naman. Pag sinabi, pag ikaw ay kinuha ng Panginoon ngayon, saan pupunta ang kaluluwa mo? Huwag naman. Huwag naman pag-usapan yan. Mga kapatid, in 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. That is heaven. Hindi po ito isang particular na sulok ng solar system or ng universe ang heaven. Ito pong tinatawag na heaven, ito po ay yung presensya ng ating Diyos. At pag nakasama natin siya, pag alis natin dito, that is heaven. Amen po? Though ang description po doon, merong spirits of gold, merong precious stones, but lahat po yan walang kwenta kung wala ang presensya ng Diyos. That is heaven. Mga kapatid, in our life of faith, na-experience nyo na po ang heaven, may taste of heaven na kayo. Bakit po? Dahil ng presensya ng Espiritu sa bawat isa sa atin. Meron tayong hindi maipaliwanag na joy. Meron tayong confidence, sabi ni Paul. We are confident. Bakit confident na confident ka? Because of faith. Sa kabila ng perilous times, you are confident dahil meron kang Espiritu ni Kristo sa iyo, kapatid. At isang araw, sabi niya, tingnan niyo po, in verse 2 of our text, B, I go to prepare a place for you. Siguro napaka-gandang lugar. Sabi ko nga po, kaya maganda ang lugar na yan kung saan man yan. Dahil nandun si Jesus. At alam niyo po, ang pinakapanit na lugar, yung lugar na wala si Jesus. Saan yun? That is hell. That is the second death. You will be forever separated from God. As good as dead ka na rin kung hiwalay ka sa Diyos. Tayo po, salamat sa Diyos kahit ang gulo-gulo ng paligid sa ibang bansa, nararanasan pa rin natin ang presensya ng Diyos. Right now, napaka-peaceful po ninyo. Sabi ko nga, huwag lang sobrang peaceful. Sumobra ang peace. Mga kapatid, kaya nga po ang panawagan, by God's grace, look beyond your heartaches to heaven. Napipicture niyo po? What a day that will be when my Jesus I shall see. Ang ganda ng awit. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land, what a day, glorious day that will be. Na-imagine niyo po, pag nakita niyo na ang Panginoong Jesus ng mukhaan, kaya nga sabi po ng Biblia, kung yan ang pag-asa mo, makikita mo si Jesus balang araw, you are purifying yourself. Inihahanda ang sarili. Ano po? Sabi po niya in chapter 14 verse 3a, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. See? Receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ano pong ibig sabihin nito? Kailanman hindi na tayo mawawalay sa Panginoong Jesus. Amen. Ano po ang isipin mo pa lang, nakakaano na? Hindi may paliwanag. Ano po? Hinihintay niyo po ba ang panahon na yan? Yes. Actually,
Actually, mga kapatid, that is the blessed hope of every believer. This thing called rapture. Ang Panginoong Hesus ibabalik gaya ng sinabi niya, I will come again. Pero sa ulap lang. Hindi po yun yung second coming. When Jesus Christ first came, para siya po'y mamatay para sa atin. For us. When He first came, He came for us. But when He will come again, He will come with us. Kasama na po tayo nun ang kanyang mga saints. Mga kapatid, rapture. Alam ko po, hindi po ito aksidente na lagi natin nababanggit ito. Rapture is imminent. Ano po yung imminent? It may happen anytime. Pwede ngayon po. As you sit there, sabihin niya ni Christine, uy, sayang yung cellphone, yung tripod, naiwan. Hindi na. Ano po? Kaya mga kapatid, the question is, are you ready for His return? Yes. Amen for that answer. Ulitin ko po, are you ready for His return? Yes. Amen. Be really sure, mga kapatid. Make sure. Ang heaven, as I close, is a prepared place. Sabi ko nga po, hindi siya talaga place na isang lote. But it is a prepared place for prepared people. Amen? Pagpalain po ang salita ng Diyos. Muli po, mga kapatid, mga Kristiyano ng Nauhan West Baptist Church, do not be proud. Amen? Let us pray. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Sa inyong biyaya na hindi po namin maunawaan, hindi kayang abutin ng aming pangunawa. Ngunit, napakadakila po ninyo na meron po kaming mga salita po ninyo in these perilous times na aming pinanghahawakan, at lalo't higit meron po kaming blessed hope ng pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo na aming pong hinihintay. Purihin po kayo, mataas at maluwalhati po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hindi po na tayo po ay tumayo. Tapos sa ating